Hindi ako makapaniwala na lumalaganap na po ang red pill, way of life and mentality and teachings sa ating modernong panahon. Right? Subalit po, hanggang ngayon po, yung mga nagkiklaim na red pill na mga viewers, na mga listeners, hindi po nila naiintindihan ito. Ang pag-uusapan po natin ay red pill pagdating sa dating and relationships. Ang magandang araw naman, Red Pill community. Welcome once again to another episode of the Red Pill PH TikTok podcast. Kung gusto mo, ang mga ganitong napapanahong topic, abay huwag na magkanilangan na patupok na yung follow button. Okay, meron po kami YouTube channel. Pakisuportahan naman po kami sa The Red Pill PH. Like, share, and subscribe. Without any further ado, brothers, sisters, tara na, umpisahan na yan. Kung hindi mo pa naiintindihang maigi ang red pill pagdating sa dating and relationship, mag-aral ka muna maigi at take time para unawain mo yung mga dapat mong unawain. Kasi nga, yung ibang mga red pill, duplicated na po. Kinukopya lang nila sa mga foreign na red piller. Sinasabi po ng iba na tinutuligsa po nila kapag sabi yun, pinipigilan daw pinipigilan daw na magmahal ang lalaki. Yun daw ang ginagawa dito. Ay, Diyos mio. Maigi po na maintindihan po ninyo ano ba ang panahon dati at ang panahon sa kasalukuyan. Ano po ang mentality ng mga babae dati nung panahon ng ating mga lola at ano ang mentality at worldview ng mga modernong kababaihan ngayon. Yun yung titignan mong unang-una. Kasi po, ang nangyayari po, ang mga red pillar, ang mentality po nila, ginagawa po nilang basis at basehan at standards pa rin yung mentality ng mga traditional women na panahon ng lola natin na nakaka-appreciate pa ng mga lalaki at nabuhay sa panahon at sa era ng pagiging disente, pagiging may konsyensya pa at may respeto pa sa lalaki. Yun po yung ginagawa nilang basis ng red pill foundation. Okay? Para ituro at paniwalain yung mga lalaki na makakahanap ka rin ng babae na magmamahal sa iyo. Ang hindi po nila nakita and what they failed to understand, nasa ibang panahon na po tayo ngayon. Madami ng dekada yung lumipas, madami ng mga na-add na mga agenda, propaganda na nagpabago ng isip at worldview ng mga modernong babae, lalo na sa panahon na to. Kahit hindi yan Gen Z, kahit yung mga millennials o kahit yung mga kaidaran natin, dahil sa society's brainwashers and influencers, showbiz, mainstream media. Right? Mali ka dun. Ngayon, tatanungin mo, Coach Jorak Delira, sige, testingin ko yung premises mo at argument mo. So, ano? Kung, sinasabi mo na wala ng reason o wala ng sense na magsikap ka pa para magpa-impress sa babae, maghanap, gumastos para magka-girlfriend. Ano? Napakasimple. Right? Kung iyo lang palalawakin ang iyong critical thinking. Kung meron man nun, that means ang upper hand mo na lang is kung ikaw ang napansin at na-appreciate ng una ng mga babae. Alright? Passive na lang ang pag-asa mo. Yun yung sinasabi ko sa'yo. Pero kapag active ka, nag-aaral ka pa rin, nakikinig ka sa mga dating gurus o red pill na mga ibang coaches na paulit-ulit lang naman at duplicated lang naman pinagsasasabi nila at kinukopya nila sa ibang mga channel, wala rin yan.
magagas out ka niyan, tatamaan ang self-esteem mo, madedepress ka, bababa ang tingin mo sa sarili mo. Sinabi ko na yan at yan ang mga pare-parehong cases na sinasabi sa akin ng mga nagpapacoach sa akin. Nakikinig din sila. Hindi na ako magbabanggit ng mga channel. Although alam nyo na kung sino yung isa, si Mistizong Baboy Ram. Okay? At marami pang iba. Diba? Yan po yung mga pare-parehong kaso, sitwasyon na sinasabi sa akin, na lumalapit sa akin dito, nag-i-email at nagpapa-counseling at nagpapa-coaching. Sa iisa ang hawig-hawig ng mga pinagsasasabi nila. Pagod na silang makinig sa mga kunya-kunyari daw, paano maging high value men, paano mag-push-pull technique, right? Paano maging alpha, maging sigma, deputa. Ang nangyari, ang nararamdaman nila, nawawalan sila ng pag-asa, bumababa at nadudurog yung self-esteem nila, naapektuhan na yung pag-iisip nila. Right? Question nila yung sarili nila. Yan ang sinasabi ko po sa inyo. At may nabasa po ako sa ito natawa ko. May nabasa pa ako sa comment. How come natatalab ang mga tinuturong ito ng mga red pill guru kung mismong sila inakatago lang, right? At hindi naman ginagawa, pinapakita ng real time at live para walang lokohan. Na ginagawa nila yung mga turo nila. Kasi how come na makakakuha ka ng resulta kung mismong yung pinuno takot magpakita, takot mag-demonstration, diba? Wala kang magiging na resulta dyan. Bakit may mga ganito? It just means that ginagawa nila yan hindi para sa social change, hindi para ibangon ang kalalakihan, kundi panatilihin lang kayo doon sa traditional na sintahin at luhuran ang mga babae. Right? Dinedebunk nila yung tunay na red pill, na ito yung red pill movement na magigising sa isip ng mga lalaki. Right? Ito yung red pill na gigising sa kanilang diwa na sila ang prize at hindi nila kailangan na maghanap ng babae kasi nga tayo, naka-word talaga tayo sa goal at mag-enjoy sa life. Kung meron mang kailangan ng lalaki, yun yung babae kasi nga sila yung maikli yung fertility period. Sila yung mabilis lang kumupas yung ganda kahit anong makeup pa ang ilagay nila. Right? Tayo talagang originally polygamy tayo. Right? Babae ang kailangan ng relationship, hindi lalaki. Kasi nga, walang ibibigay ang mga babaeng value. Consumer po sila ng value. At kayang-kaya po nilang mag-walk away sa'yo kapag wala ka nang kayang ibigay na bago, wala ka nang kayang i-provide, o kapag nakakita na sila ng mas gwapo kaysa sa'yo. Yan. Bakit? Kasi nga, kayo-kayo dyan ng mga active red pillar coaches ang nagpo-produce ng mga kabataan o mga viewers para magpa-impress sa babae. Kasi nga, imbis na yung future nila ang sinasaksak ninyo sa mga utak ng mga viewers, nilulunod ninyo sila kung paano magka-girlfriend, magpa-impress sa babae. Hindi ka na makakahanap ng mahirap yun. I'll have to be honest. Hindi ako negative thinking at wag mo sasabihin sa akin hindi ko alam ang pinagsasabi ko dahil ibinabase ko ito sa mga marami, daan-daan. Nagpatong-patong yung mga email, nagtatanong sa akin, tanong sila ng tanong sa email, bakit ganito coach? Nakikinig po ako ng mga ibang mga channel, wala naman ako nagiging na resulta. Parang nakakapagod lang. Yung iba may nakuha daw na resulta, wala rin. Boring lang pala yung babae. Gusto lang pala siyang kausapin tapos ginosting na. Ang dami nung nagastos ng lalaki, kakaload, 'di ba? Kakadata, nagchat-chat sa WhatsApp, sa Viber. Okay? Wala, bokya. Lahat ng to na mga kino-coach ko, puro mga durog ang mga self-esteem. Inubos nila yung pera nila para sa kapupuyat sa babae imbes na inimbest nila sa
papalawak ng bagong skills. Yan ang sinasabi ko po sa inyo. Okay? Ang titigas ng ulo ninyo, yan. Diba? Nakarinig lang kayo ng kung ano-ano, sino-sino ng mga nagmamagaling dyan, papaniwalaan ninyo agad. Right? Ngayon, tatanungin po ninyo, brothers, sisters, Coach The Red Pill PH, so kung ganun, ano na lang ang pag-asa namin? Well, ang pag-asa mo na lang is passive seduction kung active red pillar ka. Kung di ka pa rin makataisa po. Right? Passive na lang ang pag-asa mo. At ang upper hand mo lang is kapag babae ang unang nag-initiate na nagka-interest sa'yo. At saan nakukuha yun? Yun kung ginib up mo na yung iyong obsession sa tinuro sa atin na sintahin at luhuran ng babae para magka-girlfriend. Ginib up mo na yun, wala ka nang pakialam dyan, ikaw ay nakatutok na lang sa sarili mo, magiging natural ka na ngayon. Pag nakakita ka ng babae, tanggap mo na sa sarili mo na hindi talaga to i-epekto kahit anong active seduction ang gawin ko. Kasi nga, naka-tailored ang dating and relationship sa pabor ng mga babae. Kaya sila kumpiyansa at mayabang kasi dahil sa ginagawa ng mga ito na society at ng dating gurus para magpa-impress at gumawa ng seduction game sa babae. Pinaparami nila ang options ng mga beta male at mga uhaw ng mga lalaki. Kaya lumalaki ang ulo ng mga babae at yumayabang kasi iniisip nila na hindi sila mauubusan ng option. Kaya kaya nilang mag-walk away sa inyo kasi marami kayong kapalit kapag wala na kayong silbi sa paningin nila. Inisip ba nila yung hirap ninyo, yung gastos ninyo, yung sacrifice ninyo, respeto ninyo sa sarili? Wala silang pakialam dun. Yun ang isang unseen na hindi makita ng mga katangahan ng mga nagpo-proclaim ng mga red pill. Gurus daw kuno. Yun lang, hindi pa nila magets. Well, sige, pag-usapan natin. Sabihin na natin na, sige, aside from MGTOW, active red pillar siya. Wala ka ng ibang pag-asa sa panahon na ito, brothers, kundi passive seduction na lang kung gusto mo pa, kung active ka pa sa dating. At yun is kung babae ang unang magkaka-interest sa'yo. Alright? The moment na ikaw ang naunang nagka-interest, active seduction ka, maniwala ka, ang bola is nasa court ng babae. Ang alas na baraha ay laging nasa kamay ng babae kung ikaw ang nauna na magkagusto. At lalo pa pag nakita nila na wala ka lang inaatupag kung mag-diskarte, magkabul ng babae, magpa-impress. Malalaman po nila yan. Ang mga babae po, alam na po nila ang lahat ng mga technique ninyo. Push and pull. Alright? Hindi niyo ini-ignore ninyo yung babae o kung ano-ano pang mga dating seduction game, no contact rule, ano pa ba, radio silence, lahat ng yan, alam na yan ng mga babae. Nalalaman po ng mga babae kung natural kayo o hindi. Alam na nila yan. Ngayon kung sinasabi niyong red pillar kayo, dapat alam ninyo yan. Dahil pag hindi pa po ninyo yan alam, wala, blue pill ka. Huwag niyong sasabihin na hindi ko naiintindihan ang pinagsasasabi ko dito. Huwag ninyong sasabihin at huwag ninyong iisipin na nagmamagaling ako o katarantaduhan ng tinuturo ko. Makikita po ninyo yan sa resulta. Right? Hindi ganun kalaki ang subscriber namin. Bakit? Kasi po, yun ang palatandaan na hindi makatiis ang mga walang ibang mundong iniikutan ng utak ng lahat ng lalaki kundi girlfriend, kantut, puro ganun lang. So, dahil doon, inabuso na yun ng mga babae. Ang ginawa nila, lumaki ang ulo ng mga babae, sinamantala nila yung mga lalaki, pinipirahan nila, ginagawa nilang emotional tampons. Yan. Yan ang mga makikita ninyo kapag kayong traditional na turo ng red pill na sintahin at luhuran ng babae, active red pill. Yan ang lahat ng sasapitin ninyo. Magigising na lang po kayo, matanda na kayo, wala ang nagbago. Dekada ng buhay ninyo, lilingon kayo pabalik, sinayang ninyo.
sa pag-i-spend ng pagpapa-impress sa babae. Right? Ayokong sapitin po ninyo yan. Ako hindi ko na kailangan ng mga ganyang payo kasi nandito na ako kung saan ako nandoon. Kilala ninyo ako. Alam po ninyo na hindi ako nagpapanggap dito. Pinakita ko lahat ng resulta ko. Ito yung mga financial statement ko. Ito yung mga revenue ko sa business ko. Dati ko nang sinesend yan. Pinupost ko na yan palagi. Yung mga cheque na pinapadala sa akin ng mga kliyente ko, milyones, pinapakita ko yan. Pati mga picture ko, alam nyo na rin ang mukha ko, pinakita ko yan. Alright? Yung mga testimonial ng mga tao dito, pinakita ko yan. Pinakita ko, ginawa ko yung part ko, pinakita ko ang pruweba ko, ang ebidensya ko. Right? Pero, nasaan? Binabara ko. Yung mga gurus, okay? Yung mga nagkiklaim na mga gurus, mga coaches na iba, na ginagamit pang red pill, pinakita ba nila ang kanilang resulta? Wala. Pero napakadali ninyong paniwalain kasi nga, entertainment ang habol nila sa inyo. Right? Ngayon, last part, Coach Jorak Delira. Kung ganun, ano na lang ang pag-asa namin kung hindi na pala e-epekto ang active seduction? Wala ka ng ibang pag-asa lalo sa panahon ngayon. Mostly, hindi ko naman sinasabing 100%, pero mostly, wala ka ng ibang pag-asa ngayon kundi passive seduction. Kung yung babae na lang una makaka-appreciate sa'yo dahil nga sa give up mo na yung fantasy na yun na madadaan pa sa mga seduction games. Yun, magiging natural ka na ngayon nun. Sa bawat babaeng makita mo, tao na lang ang tingin mo sa kanila. Andun na, lalabas na yung natural mo na makikipag-usap ka sa kanila, hindi ka na nahihiya, hindi ka na natatakot. Alright. Para na akong tarantado na paulit-ulit to na inaaral sa inyo. Hindi scripted ang mga pinagsasasabi ko. Alam niyo kung sino ko, kung magsalita ako, hindi ko yan ini-script, hindi ko yan sinusulat. Hindi ko binabago yung mga boses ko, hindi ko ginalagyan ng arte. Impromptu to, hindi to prepared. Kusang lumalabas to sa akin kasi bunga ito ng experience ko. Kapag ikaw ay nag-host sa isang channel mo na puro script lang, sinusulat mo yung sinasabi mo, alam natin na peke yun kasi nga, hindi yun bunga ng kanyang experience sa buhay. Kinukopya niya yun sa ibang channel or sinasadya niya yun na isulat ang script tapos baguhin yung boses niya, lagyan ng arte para mag-implant ng entertainment dun sa mga viewers. Tingnan mo, yung mga viewers na yun, wala silang natututunan, wala naman silang nagiging na resulta. Nagbabalikan ngayon sila sa amin. Magugulat na lang ako pag gising ko sa umaga, punong-puno yung email, yung inbox. Pare-pareho magkakahawig na kaso, although may mga pagkakaiba ng konti. Kasi yung iba, yung nababasa ako mga email tungkol naman sa asawa. Ng bababae daw. May mga babae rin na nag-ano sa akin nagpapakot sa akin O yung mga lalaki din, yung mga misis nila, tamad na daw. Okay? Etc. etc. Yun yung sinasabi ko, brothers. Wala ka ng ibang pag-asa ngayon. Hindi ko sinasabi na 100%, pero most of the time, kundi passive na lang. Ngayon, ang last part, paano ka magiging passive? Hindi mo kailangan problemahin na maghanap ng babae. Kasi ang nangyayari niyan, lumulungkot ka, nabubuhay ka, nag-i-exist ka para lang sa babae, para lang doon sa romance fantasy na napapanood mo sa romantic movies at napapakinggan mo sa love song. Yang mga romantic movies at love song na yan, ginawa ng society yan para ikulong kayong mga lalaki, para ma-encourage kayo na mag-simp at maghanap ng relationship, girlfriend, asawa. Kasi nga, magbe-benefit dyan ang mga babae. Hindi nyo yan naiintindihan. Ang sinasabi nyo agad sa akin, hindi ako gentleman. Huwag mong sasabihin sa akin na hindi ako gentleman at harsh ako sa babae at female hater ako dahil hindi mo lang pinagsasasabi mo. Alright? Huwag mo sasabihin ng ganyan na parang ikaw ang may alam, ako hindi alam. Kasi nga, langgam ka lang sa akin. Okay. Hindi po ako nagyayabang pero alam ko ang sinasabi ko. Napatunayan ko na yan. Ilang beses ko nang napatunayan yan. Marami na ako mga napagbagong buhay at
May pruweba ako dyan. Hindi mo pwedeng i-debunk yan. Okay? Sana po marami po kayo natutunan. May lakad po ako ngayon at yun nga, nililigawan ko pa rin yung client ko. Hindi pa rin siya pumipirma. At least honest ako, di ba? Pero nag-grind in purpose ako. Umaasa pa rin ako na makukonvince ko siya. Sana supportahan niyo. Hopefully na marami po kayong natutunan ngayon at makita-kita po tayo sa susunod na episode ng The Word for PH TikTok Podcast. Goodbye guys. God bless. Peace.